Ano ang edad ng ating planeta? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. And binabati ko rin po ng happy birthday si Brother Joseph Pascual. So nakikigalak po kami sa iyong kaarawan. Now, yung topic po natin ay tinatawag nating Young Earth Creationism. So ngayon po, isang topic na pinag-uusapan namin. Ang hilig ko dito sa ganitong topic before. Pero ngayon parang hindi na masyado. So, Young Earth Creationism. Ano bang ibig sabihin nito? Young Earth Creationism teaches that God created the heavens and the earth in a relatively short time frame, emphasizing His power, wisdom, and intentional design. Whether one believes in a young or old earth, Scripture affirms that God is the sovereign creator who speaks worlds into existence. His creation reflects His glory, His order, and His generosity toward humanity. Everything we see is meant to reveal His majesty and invite us to worship and stewardship. Sabi po sa Book of Hebrews, chapter 11, verse 3, by faith, we understand that the universe was formed at God's command. Nagsalita lang yung Diyos at nalikha lahat ng bagay. Yan po yung pinapanampalatayahan natin. So that what is seen was not made out of what was visible. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay ay nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Earth can be young or old. So the Earth, our planet, it can be young, pwede yung young Earth creationism, or pwedeng old creationism. Depende po yan kung ano po yung inyong mga views. So, naglagay po ako rito ng website, no? Pwede nyo pong bisitahin tong Young Earth and Old Earth. So, yung mga Christians po, ay hati po rito. So, halimbawa itong creation.com, no? Isang magandang website po yan. Puro science po kasi ito. Kaya, dati interesado talaga ako dito. Ngayon po kasi, puro batas na yung interest ko. So, ito naman po ay Answers in Genesis. Puro young earth po ito. Ito naman yung old earth. Yung biologos. Scientist po yung founder nito, si Francis Collins. At ito naman ay old earth din. Reasons to believe. So, ito po yung mga views nila. So, kung tatanungin nyo ako, saan ako mas convinced? Mas convinced po ako sa young earth. Pero open naman ako sa old earth, no? Pero mas convinced lang ako sa young earth. Interesting yung website na to kasi dito makikita nyo nilalabas nila yung mga evidence na kahit yung mga dinosaurs na sinasabi ng ilan na millions and millions years ago, dito maraming mga evidence silang pinapakita na hindi millions of years ago, thousands years ago lang yung mga dinosaurs. So kagaya nitong T-Rex red blood cells na discover to ni Mary Schweitzer. Pero kung isipin nyo mabuti, paano ka makakakuha ng red blood cells at mga squishy material ng dinosaur kung millions of years ago na yun? So, interesting po itong website na ito. So, ito po yung puntos natin, no? Number 1, Earth can be young or old. Kayo po, ano po ba yung view nyo rito? Bata pa ba yung planeta natin? Sabi ng mga young Earth creationist, mga less than 10,000 years old yung Earth yung planet Earth. Kumbaga nagsalita yung Diyos, nalikha na yung planet Earth. Not so long ago. Sabi naman nung iba, yung mga ibang Christians, naniniwala sila yung planeta natin ay 4.5 billion years ago. Tapos yung universe ay 13 billion years ago. Para sa akin, how do you know? Paano mo alam na billions of years ago yun? Anyway, meron silang mga computation, isotopes, etc. etc. Pero ako, naniniwala ako na, tayong mga tao, sobrang limited lang ang ating kaalaman. Sobrang speculative lang yung mga nangyari long time ago, kung billions of years ago yan, we can only surmise, we can only guess
Pero I don't think na kaya natin yung may precision eh. Pag binasa nyo kasi exact yung minsan yung mga speculation, eksakto na para bang yun talaga yung nangyari billions and billions of years ago. So, point number 2, evidence points to the Creator. So, ako, it doesn't matter para sa akin. Well, it matters sometimes now. Pero, hindi siya ganun kahalaga kung gaano nakatanda yung planeta natin o gaano nakatanda yung universe. Ang mahalaga ay, what's the point of all this? At pag tinignan mo talaga yung creation, yung kagandahan ng nilikha ng Diyos, isa lang talaga conclusion. Lahat ito ay evidence of a creative God. So, evidence points to the Creator. Yung buong universe, yung planeta natin, yung mga ibon, no? Yung mga hayop, yung sarili natin, yung mga cells natin, yung brain natin, mata natin, sobrang complicated. Isa lang talaga conclusion ito. Merong gumawa. Merong creator. So, yung fingerprints ng Diyos, kumbaga yung mga kriminal, di ba? Yung mga kriminal nag-iiwan ng fingerprints. At not intentionally, of course. May pinasok silang bahay, tapos may mga nahawakan sila. Minsan nahuhuli sila based on their fingerprints. So, sa atin, pag inobserba natin yung mundo, magkakaroon ka ng idea na merong Diyos. Kasi lahat ng nilikha ng Diyos, fingerprints niya. And number 3 po, everything in the creation is meant for our enjoyment. Tandaan natin yan mga kapatid. Alam niyo po yung Diyos natin, ibang klase. Bago niya likhain yung tao sa Book of Genesis, provide niya muna lahat. Basahin niyo po mabuti yung Genesis. Lahat ng kailangan ng tao, nilagay niya na dito sa creation. Tapos nilikha niya yung tao. Ano yung purpose nun? Gusto ng Diyos na ma-enjoy ng tao lahat ng prutas, lahat ng magagandang tanawin, yung mga hayop, and everything else. Gusto ng Diyos na ma-enjoy ng tao. Para every time na yung tao may na-enjoy, isa lang yung sinasabi ng tao, Lord, I praise you. Thank you. Kaya mga kapatid, look at your family. Gift ng Lord yan sa'yo. Look at your wife, your husband, your children, the money in your pocket. Look at your house. Look at kung apartment yan. Look at the creation of God. Yung pagkain na nilalagay mo sa iyong hapagkainan. Lahat ng ito, ang purpose niyan ay sabihin natin, Lord, thank you. Ibang klase kang creator. Napakabuti mo. Ang Diyos po, ang gusto niya, i-bless talaga yung tao. That's the original plan of God. That's the original design. I-bless, sagarin yung pagpapala sa mga tao. Kaya nga, ang mundo natin, napakaganda. Anong purpose nito? Punuin yung puso natin ng kagalakan at pagpapasalamat para mauwi ang lahat ng ito sa pagpupuri sa Diyos. Everything is meant for our enjoyment. Ano yung ultimate purpose? Glory of God. So, paano po natin ito isasabuhay mga kapatid? Number 1, trust God's power just by His spoken words. Trust God's power to create, to cause all things to exist. Edit lang natin konti. Trust God's power to create just by His spoken words. Napakalaga po nito mga kapatid na meron tayong ganitong klaseng paniniwala na Lord, just speak, just say something and it will happen. Tingnan niyo po sa verse natin na to na sa Hebrews 11:3. By faith, we understand that the universe was formed at God's command. Yung universe na create, nagsalita lang yung Diyos. Malikha ka. Genesis chapter 1 verse 3. And God said, nagsasalita lang yung Diyos, let there be light, and there was light. At sinabi ng Diyos magkaliwanag. Magkaroon ng planeta, magkaroon ng araw, ng bituin, magkaroon ng mga galaxies. Sinasabi, God spoke, and everything was created. Gaano po ito kalaga? Sabi po sa Mark 4:39, ang ating Panginoong Jesucristo, nung yung mga tao, mga disciples niya, sobrang nagwo-worry, nagpapanik, at
lulubog na yung bangka, sabi ng mga disciples niya, hindi ka ba nag-iisip, nag-aalala, hindi ka ba nangangamba, natutulog ka pa, Jesus? Lulubog na tayo, mamamatay na kami, mamamatay na tayo. Pero si Jesus, tumayo lang. He got up, rebuked the wind, and said, sinaway niya at nagsalita siya. Anong sinabi niya? Quiet, be still. Sinaway niya yung malakas na hangin. Sinaway niya yung malalakas na alon. At sabi dito, tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Yun ang pinagtitiwalaan natin, yung ganong klaseng Diyos na by just speaking, nakokontrol lahat ng bagay, napapangyari lahat ng kanyang naisin. Tingnan niyo po rito sa Matthew 8:8, no? Ito po yung isang centurion, merong karamdaman yung kanyang alipin, yung kanyang tagapaglingkod. At sabi ni Jesus, okay, sige, pupunta ako sa bahay mo, pagagalingin ko. Sabi nung centurion na to, Panginoon, wag na. Hindi ako karapat-dapat na puntahan mo pa doon sa amin, no? Just say the word. That's it, Lord. That's all it takes to heal my servant. Just say the word. Magsalita ka lang. Sabi dito, ngunit sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking alipin. Just say it, Lord. Ganun katindi yung pananampalataya nitong centurion na ito na dapat tayo ganun din. Dapat hindi tayo na babagabag because God can do everything by just speaking, by just uttering words. Just say the word, Lord. Mapapangyari mo lahat ng iyong naisin. Number 2 po, treat all of creation as God's fingerprints. Tratuhin po natin ang buong creation na nilikha ng Diyos, may fingerprints ng Diyos. Every time may makikita kang mga prutas, Lord, thank you. Mas maganda yung mundo because of your creation. Imagine yung mundo walang prutas. Walang samot-saring prutas, walang samot-saring mga gulay, no? Isipin nyo, kinakain natin everyday, pare-pareho lang. Everyday, no? Palay lang, everyday. Kanina lang, pinakain ko yung manok namin ng palay, no? Masaya-masaya yung mga manok namin kasi palay yung kinakain. Usually kasi puro, binibili ko lang sa palengke. So, nakatikim sila ng variety. Nakita ko talaga yung mga manok namin nakangiti. Hindi, masaya-masaya sila. So, isipin nyo, tayo, pare-pare lang kinakain natin. Di ba nakakasuya, parang ano ba to? Pero yung Diyos natin sobrang generous. Lahat ng klase ng pagkain meron tayo. Yung tanawin, iba-iba, napakaganda. Binigyan tayo ng Diyos ng napakagandang planeta. Hindi tayo nakatira sa planet Mars. Wala kang ibang makikita kundi lupa. Pero binigyan tayo dito ng Panginoon ng napakagandang tanawin. May tubig, may falls, may mga ilog. Para saan lahat ito? Para magpasalamat tayo sa Kanya. Kaya kung kayo hindi kayo mahilig mamasyal kayo, no? Kung masyado kang busy, mag-set ka ng time para mamasyal. Enjoy God's creation and worship God. Sambahin mo ang ating Panginoon. And pangatlo po, take care of our planet and its environment. Hindi po gugunawin ng Diyos yung mundo. Marami po ang talakayan patungkol dyan, no? Mga hundreds of videos. Tinatalakay yung end times. Yun, hindi po gugunawin ng Diyos yung mundo na pupulbusin niya, no? Kasi, na bad trip si Lord. Hindi ganon. Si Lord, nire-restore niya yung broken world. At in the future, magkakaroon tayo ng perfect creation. Perfect world. So, kung gugunawin ng Diyos yung mundo, tulungan na natin si Lord, no? Magkalat na tayo dyan. Gugunawin rin naman ang Panginoon. Pero kung ang future ay aayusin ng Diyos ang mundo, dapat makikooperate tayo sa Diyos. Alagaan natin yung ating environment kasi parte yan ng pakiki-cooperate natin sa gawain ng Diyos. Isang pagsambayan, no? Pag nagsisegregate ka ng basura, nililinis mo yung kapaligiran, di ka nagtatapon kung saan-saan, iningatan natin yung mga ilog natin, karagatan, yon ay parte ng pagsamba sa Diyos. Now, para po sa ating discussion, why is it important to believe that God brought the universe into existence by His spoken word? Tayo po'y manalangin. Lord God, our mighty Creator, thank you for speaking the universe into existence with perfect wisdom and power. When we look at the world around us, help us see your fingerprints
in every detail. From the vast heavens to the smallest living thing. Give us a heart that trusts your word more than human opinions, and teach us to enjoy your creation with gratitude and humility. Please fill us with deep sense of stewardship, that we may care for the earth you lovingly designed. Draw us closer to you as we admire the beauty of your handiwork. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Ma'am Princess Resil in Egli. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung meron po kayo natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.